Maraming videos na ngayon from small channels ang lumalabas sa YouTube homepage. Kung gusto mo sa'yo naman, tapusin mo ang video. So welcome sa Rod TV. Alam kong excited ka na sa topic natin ngayon, pero mag-shoutout muna ako. Shoutout kay Juan Migs, kay Jean Duran, Gamer Meet Memes, Hias Management, Mambas Adventure, Gina Plays, and kay Joboy TV. So ayun, alam kong marami nagpapa-shoutout. Sobrang na-appreciate ko yan. Pasensya na hindi ko kayo masya-shoutout dito kasi sobrang haba na kung lalahatin ko kayo. So abangan nyo na lang pala yung tanong sa video na to para sa next shoutout. Sa video ng Creator Insider, tinanong ang taong ito kung paano gumagana ang algorithm sa mga small channel na konti pa lang ang audience. Yeah, so we have a team that is specifically focused on this challenge, trying to identify audiences for creators that are just getting started, for videos that we don't have a lot of information about. We do need to try some different approaches, the title, the description. We're very focused on that. We care a lot about it because we do believe that there's a lot of opportunity there with new creators coming along with new ideas all the time, and we want to help those creators be successful. Ang taong yan ay si Todd Beaupre. Hindi ko alam kung na-pronounce ko ng tama yung apelido niya. Pero siya lang naman ang leader sa growth and discovery team sa YouTube. So pagdating sa usapang YouTube algorithm, siya ang pinakamagandang tanungin. So sinabi niya sa video na yon na meron pala talagang mga team na nakafocus para sa mga videos ng mga small channels. Pinag-aaralan nga rin po nila kung paano pupunta sa YouTube homepage ang mga videos ng mga small channel. So dun pa lang madedebunk na agad natin yung mga taong nagsasabi na wala naman talagang paki sa YouTube sa mga baguhang channel dyan. Kasi ayan na living proof na yan na talagang may paki sa YouTube sa mga small channel. Ewan ko rin if nakita nyo yung post ko sa community tab ko kung saan nagtanong ako doon kung may nakikita ba kayong bago or small channel na nire-recommend yung video sa mga YouTube homepage nyo. 79% nga daw ang nakapansin at 21% ang hindi. Sabi ni Juan Migs PH, yes po. Nakikita ko po sa analytics ko yung video ko na may nakakakita at nakakanood through homepage ng YouTube. Sabi naman ni Tef Honey, di ko pa po napapansin. Sabi naman ni Digital Nomad Fella, yes, yan yung update sa algorithm ni YouTube. Browse feature traffic ay tumataas sa analytics ko. So ngayon, titignan natin kung magre-recommend ba sa akin sa YouTube ng mga videos from small channel na under 1,000 subscribers. So refresh muna natin tong sa YouTube ko. Tong Phoenix Group Taekwondo. Check natin. So ito guys, sakto. 33 subscribers, 20 videos. Hindi ako nanonood sa mga videos nila. Ayan, patunay. Pero, nirecommend siya sa akin. Nandito siya sa pangatlong videos. So, tingin pa tayo, guys. Ito, check natin to. Si Wiley. Oh, ito rin, guys, oh. 166 subscribers. 14 videos. Check natin yung videos kung may pinanood na ba ako sa kanila. Wala pa akong pinapanood sa kanila. Pero na-recommend yung video niya. Tingin pa tayo. So ayan guys, nakikita nyo na yung ko, YouTube homepage ko. Ito, Contentista. Check natin. 235 subscribers guys. 12 videos. Hindi ako nanonood sa video niya. Ayan walang kulay pula. Pero bakit nire-recommend sa akin dito sa YouTube homepage ko? Sige, check pa tayo. Baka sabihin nyo, chamba lang eh. Tingin pa tayo. Ito, Co-Create Over Coffee. Re-recommend din sa akin. Right click, open link, new tab. Check natin. Oh, ito guys, 142 subscribers, 118 videos. Ang dami niya ng videos. Then, hindi ako nanonood sa video niya. As in, hindi talaga. Pero na-recommend siya sa akin. Ayan. Ito siya. So, ayun. Nare-recommend nga guys yung mga videos ng small channel sa mga YouTube homepage natin. As long as related yung niche nila sa gusto nating panoorin. Pero hindi ko to alam bakit yung black belt sparring electronic device nandito. Pero hindi ako nanonood ng Taekwondo something. Bago rin pala tayo magpatuloy, kung gusto mo ang mga ganitong klaseng content, huwag mo kalimutan mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel. So ngayon, meron akong mga tips na i-share sa inyo para tumaas ang chance na video nyo naman yung next i-promote ni algorithm sa mga YouTube homepage ng iba. Tip number 1,
to plan ahead. Dahil nangyayari na nga po yan right now, anytime pwede na rin yun mangyari sa mga videos mo. So ngayon, kailangan mo na magplano ng mga contents at galingan sa paggawa nito. In this case, sobrang importante ng mga channels na merong niche. Kung ginagawa ni YouTube yung part niya para mapasama yung mga videos ng small channel sa algorithm, you have to do your part also. So plan your content well. Alam ko rin kasi na iba-iba kayo ng preparation, iba-iba kayo ng capacity sa paggawa ng content. Pero as much as possible, mag-prepare or magplano kayo ng mga contents na tingin mo magandang ma-recommend sa YouTube homepage. Yung content na para sa'yo maraming magbe-benefit na viewers, especially sa niche mo. By the way, may tanong pala ako sa inyo. Paano nyo pala nakikita yung mga videos ni Rod TV? Rene-recommend ba sa YouTube homepage? Nagdo-notif ba si YouTube sa'yo? Or paano mo siya nakikita? Pwede mo pang i-comment sa baba with hashtag RodTV pa-shoutout. Tip number 2. Create interesting topic on your niche. We all know how YouTube recommendation works. Pag nanood ka ng music video ng BINI, malamang sa malamang, ire-recommend na sa'yo ni YouTube yung mga videos na related sa BINI. Ganun din sa ibang videos, so on and so forth. Now, if isa kang creator, think like this. For example, same tayo ng niche, which is YouTube. Like giving advice, giving tips, giving tutorial, updates, basta patungkol sa YouTube. Think something na pwede mong i-discuss or gawing topic sa video mo na tingin mo makakakuha ng mataas na impression click through rate. Yung pag nakita nila yung video mo, mapapasabi agad yung viewers na, ay, ito yung gusto kong panoorin. So as uploader, isipin mo kung paano magi-stand out yung video mo sa iba para i-click nila ito. So again, you have to create something interesting. Hindi naman pag sinabing interesting, kailangan maganda na yung quality ng video, maganda na yung edit mo. Basta yung video mo dapat ay enough na para makapag-satisfy ng viewers. Hindi ko alam kung anong klaseng content yung meron ka. Pero ang pinaka-importante kasi dito is mapanood ng audience mo yung video mo from start to end. The more na tinatapos ng audience mo ang video mo, the more na tumataas ang chance na i-recommend ni YouTube ang video mo sa YouTube home page. Tip number 3, help the algorithm. If baguhan ka pa lang, palagi kong ina-advise sa inyo na optimize your videos. Ito yung palagi mong paggamit ng mga metadata like tags, keywords, thumbnail, title, description, etc. Dahil importante pa rin talaga yon kung baguhan ka pa lang. Pero alam ko na may magsasabi sa inyo na, Rod TV, hindi naman na importante yung tags ngayon eh. Ano yung pinagsasabi mo? maaaring hindi na ito big deal sa iba katulad ng mga sikat na creators, pero kung baguhan ka pa lang, kailangan mong gumamit nito. Hindi porket hindi ganun ka-importante is hindi mo na talaga gagamitin. Kung hindi ka gagamit ng mga keywords and tags, paano malalaman ng algorithm kung anong video yung ginagawa mo? And kung sakaling may mga English speaker channel dito, kung meron man, may mga advantage kayo. Meron kasing system sa YouTube na kung saan nadedetect nito yung sinasabi sa video, and kung sakaling meron kang closed caption sa video mo, nakakatulong rin yun sa algorithm na maintindihan kung tungkol saan yung video na ginagawa mo. Kasi kahit pa paano, kumukuha rin po sila doon ng mga data. Alam kong paulit-ulit na, pero this 2024, ito talaga ang pinaka-importante. Mag-focus kayo sa paggawa ng magandang title, thumbnail, tsaka topic. For example, yung niche mo is YouTube. Hindi pwedeng iikot lang yung content mo sa paano ma-monetize, paano dumami subscribers, paano dumami yung views. Kailangan alamin mo rin yung mga subtopics na kailangan sa niche mo. Mag-isip ka ng mga bagay na magandang pag-usapan or magandang gawa ng isang detalyadong video. Remember hindi porket na-recommend na yung video nyo sa YouTube homepage is automatic na panonoorin ito. Kaya naman sundin mo yung 3 advice na sinabi ko para sure ball magkiklik agad sila sa video mo. So, paano ba natin ma-check if yung video ba natin ay rin-recommend ni algorithm? First is mag-create ka ng bagong YouTube channel or mag-open ng incognito. Sa akin kasi incognito yung gagamitin ko. Don't search your main YouTube channel kasi magiging bias yung recommendation sa'yo. Ang gawin mo lang, manood ka lang ng mga videos patungkol sa niche mo or sa topic mo. So, hindi ito mabilisan kasi kailangan mo munang manood ng maraming videos para malaman ni YouTube kung ano ba talaga yung mga videos na gusto mong panoorin. Then after that, i-observe mo yung mga suggested videos tsaka yung mga videos na makikita sa YouTube homepage. Tignan mo lang kung i-recommend na nga ba
yung video mo. Kung sakaling makikita mo ang video mo, congratulations, good for you. Pero kung hindi pa, okay lang yan. Baka kailangan pa ng maraming data ni algorithm para ma-promote niya ang video mo. Updated ka na ba sa balita? Alam mo na ba yung mangyayari kapag nag-delete ka ng video ngayong taon? Kung hindi pa, panoorin mo yung video na lalabas sa end screen. Thanks for watching. This is Rod TV and peace out.